Hey! Welcome back to our channel. And for today, bago muna tayo mag-unbox ng para sa Halloween special nitong channel. Ito muna, papakita ko muna itong combination nitong Metropolis Rescue Mission. Yung last episode, ito yung unbox at tinransform natin na figures. Si Ironworks, si Overair, tapos yung Astro Squad, si Fuser and Autobot Blast Master, si Moonrock and Autobot Missile Master. Yan. So, nagtingin nga pala ulit ako ng combination ng figures na to. Maraming variation na to yung pag kinombine sila lahat. Pero kasi mas madalas yung mga gawa ni Bot Bender Orange yung isa sa magagandang combination. So, yun. Kinopya ko ulit yung design niya. Kaya yung original design na ganito. At ayan, ito yung naging result. Kapag dinisassemble mo si Overair, Ironworks, at yun, pinaghalo-halo mo yung parts nila. Ganito may itsura. Ayan. Natutuwa lang kasi sa mga ganyan combination ng Transformers, yung mga fan mode na ganyan. Yun nga, nabanggit ko earlier sa part ng video na to yung Halloween special ngayon. Ayan. So, eto, kukunin ko lang yung i-unbox. Ayan, tada! Ito si Frankentron. So, check mo natin yung packaging. Ayan, yung design ng box, para siyang box ng VHS tape. Kung hindi nyo alam kung ano yung VHS tape, siguro, sobrang bata niya pa or hindi nyo na-check sa internet kung ano yung item yun. So, yung VHS, para siyang, diba, pwedeng compare sa ngayon. SD card. Compare ko sa CD or mga Blu-ray. Siguro yun. Pwede nyo pang mag-gets yung Blu-ray na. Yun yung mga sinaunang storage device, VHS tapes. Ayan. Teka, saan na ba tayo? So, ito yung front ng packaging. Ito yung artwork ni Frankentron. So, yung monster ni Frankenstein, ginawang Transformer. Yung Decepticon siya. Ayan, yung name niya. So, yung collaboration last year ng Transformers at ng Universal Studios. Bago ito, parang several years ago, nag-release din sila. Yung figure naman na naging result ng collaboration nila ay yung si Dracula. Draculus yata yung name nun. Sayang kasi, nung nilabas yun, sinabi ko parang ano lang naman, similar lang din kay Mindwipe yung sa Headmasters. Same lang naman ng mold, di ko kailangan yun. Tapos yun, fast forward sa present time. Ngayon, gusto ko na magkaroon nun, kaya lang hirap na niyang hanap ngayon. Sayang, sana kinuha na dati. Kasi siguro malamang next year maglabas na naman ng isa pang ganito na collab. Parang pattern natin every 2 years sa Halloween. Ayun. Ayun, balik na sa packaging. Front, ayun yung artwork. Tapos yung sa side, ito nga parang VHS tape. So may sticker dito kunyari. Ito yung design ng VHS tape. Ito yung parang title. Sa back ng packaging, ito yung product shots. Ito yung robot mode ni Frankentron. Ito yung alt mode niya. Ito yung alt mode na nakakabit yung blast effects or blush effects. Tapos yan, yung mga warning. Ayan, sa kabilang side, yung parang title ng VHS tape, nakikita naman. Yan, kaya pag dinisplay ito sana, dito yung si Draculus, dito si Frankentron. Para kayo may collection ng horror movies sa VHS tape. Kaya lang, yun nga, hindi ko kinuha dati. At pinagsisiyat ko. Okay, ito na. Ayan, yung style parang VHS nga din. Ilalabas sa box. Ayan. At ayan, ito yung figure sa loob. Para nakapanghinayang na i-tanggal siya sa packaging kasi ang ganda ng pagkakalagay. Pero, ang ginagawa nga natin dito sa channel ay, ba't tayo niya tanggal? Lock. Lock ba siya? Or sumasabit? Ayun. Ayun. Paghiwalay ko na. Yun nga, ang ginagawa dito sa channel, nag-unbox at nagta-transform ng Transformers. Kaya hindi pwedeng pabayaan natin yung Transformers sa loob ng packaging. At kailangan natin siyang pakawalan. Kaya tanggalin natin itong mga elastic na nag-hold sa kanya in place. At ito na. So,
Ito yung weapon niya. Ano ba to? Tesla coil nga ba yung tawag? Tapos yung figure. At na-stock pa siya. Hindi pa natanggal natin elastic. Tapos yung sa blast effects, tanggalin na rin natin. At yan. Na-release na natin siya sa packaging. Lang. Gawin pa natin yung blast effects para kompleto na. Yung kanyang instructions. Teka lang. Guessing nasa loob nito. Sa likod. Yan, may tape. Scotch tape. May scotch tape yung VHS tape. Na box. At ayun nga, nasa loob yung ito na naman, ang piece of paper na hindi ko binabasa. Ang pinaka ano lang naman ito, merong mga warnings sa iba't ibang languages. Kasi nga, choking hazard. Pag masyadong bata yung pagbibigay nyo ng laruan, iwasan ninyo kasi baka kainin yung relate na parts at ay nating ma-choke ang mga kids. Ayan. The instructions. Pero, same na mold sila ni Impactor na na-unbox na natin dati. Kaya, ang gagawin ko lang, titingnan ko lang na mabilis itong instructions. Kasi, since na-transform ko na dati sa Impactor, siguro maalala ko naman ngayon kung paano i-transform itong si Frankentron. Since mold mates naman sila. At speaking of mold mates, di ba nabanggit ko nga kanina yung si Draculus? Same mold sila ni Mindwipe. Tapos may isa pa nga akong figure na ganun din ang mold, yung sa Beast Wars, si Convobat. Ayan. Teka, babalik ko lang sa box ito kung kaya ko. Ayaw niya. Pinaperapan. Happy Halloween daw. Trick or treat. At tinitrick nila ako. Ayan. Bago ko siya transform into alt mode, ito muna yung kanyang blast effects at ang kanyang weapon. So, kaiba yung blast effects niya. Ngayon pala nakita ang ganitong shape at design. Unique siguro sa kanya yun. So, paano ba siya kinakabit? Ganito yata. Ayan. And ilapit lang natin para mas kita. At since marami ding hole sa katawan itong si Frankentron kasi nga same sa ng mold Impactor and yung mga figure dati dinamihan na yung mga ganitong port para ma-incorporate yung mga weaponizers, modulators, fossilizers, armorizers para maraming pagkabitan ng mga parts para ma-customize nyo yung figure nyo ayon sa gusto nyo. So, ito yung isang pwedeng paglagyan dahil may hole dito. Lagyan natin. Ayan. So, sa packaging, teka. Nakaikot pa siya, no? Paano ba? Ayan, ganito yata. Sa packaging kasi parang hawak niya tong blast effect. And meron parang pull or peg nandun. Pero hindi ko naman siya mailagay sa ngayon. Siguro unahin ko muna ikabit na ganyan. Tapos connect ko na dito sa weapon niya. Kung kaya ko. Ayaw niya. Teka. Okay. Ganito ba? Hindi. Yung design kasi parang hawak niya eh. Pero hindi yata. So ganito na lang muna. Ayan. Hindi ko kasi magawa yung gusto ko kanina. Siguro hindi pwedeng ganun design. Or
configuration, hindi pwede siguro. Tapos, ayan. Ayan, check na natin yung kanyang head sculpt. So, ayan, kung makikita nyo. Dahil binasi nga siya. Teka, mag-focus ka. Binasi nga siya sa Frankenstein's monster. Kaya ganyan ang kanyang mukha. Pero, ayaw niya mag-focus. Ayaw mo, wag. Sige, so ayan yung head sculpt niya. And yung hands niya, sinadya yata na nakaganto. Nakaganyan. Para pwede niyang gawin yung pose na ganyan. Ayan yung sa mga movies or sa mga cartoons kapag yung may zombies or mga monster nga. Ayan. Ayan, ganyan. Dahil Frankenstein's monster nga siya, meron siyang mga parang tagpi-tagpi na kulay dito. Pero kasi hindi organic. At siya ay Cybertronian siguro, I'm guessing, since siya, Transformer. Yan, magkakaiba. Hindi symmetrical yung mga iba niyang design. Kasi nga, yung monster, di ba, iba't ibang body parts na pinagkabit-kabit. Pati internal organs. At yun, ang galing nga. Pati yung parang nasa neck niya. Hindi lang pakita sa focus. Kung ayaw mag-focus dito sa video, magpo-post na lang ng picture na galing sa internet para makita niyo sa sabi ko sa head sculpt. At in. Articulation. The left and right. Hindi siya masyadong nakatingala. Parang hindi pwede. Sa shoulder. Elbow. Tapos yung wrist nga niya, medyo limited yung movement. Yung para sa transformation lang. Pero kasi yung sa design kasi, yung nakaganyan. May kanta rin dati. Sa Lonely Island, yung The Creep. To the Creep. Yan. Tapos, sa waist. Or, dito naman. Hindi pala sa abs. Parang nag-ab crunch lang siya, pero hindi pala. Dito pala yung gumalaw sa kanyang ang tawag dito. Sa part na yan. Nalimutan ko na anatomy. Sa knees. Tapos sa feet, may ankle tilt. Tapos pwedeng fold ganyan. At ayan. So, yung color naman niya, maganda. Maganda naman. Parang saktong panghalawin naman talaga yung kulay, yung color combination niya. Sakto dun sa pinagbasihan na character. At ano ba? Sculpt. Maganda. Kasi yung pinagbasihan naman niya, si Impactor nga, kaya maganda naman siya automatically. Dahil din isa sa mga pinamagandang sculpt nung time na yun. Na-release sila, kailan ba? A few years ago sa Siege. At ayan, subukan ko na siyang i-transform. Kung maalala ko yung transformation nga. Teka, para ano, andito lang naman si Impactor, malapit. Para ma-compare pala. Ayan. Ayan. Pero itong version na to, ito yung sa Wreck and Rule collection. Yung may kasamang fossilizer. Ayan. So, yung pinagkaiba nila, yung weapon, yung kulay, yung head sculpt, at yung ibang parts, kung nakikita nyo. Ayan. Kumbaga dito, iniba nila talaga para maging mas maganda yung details. Ayan. Sa ibang parts naman, nirecolor na lang. Ayan. Subukan ko na i-transform kung matatandaan ko ang steps ng transformation. Siyempre, hindi na maging in order dahil gagawin ko na lang ay kung ano yung naalala ko. Though, pwede ko naman i-check instructions. Pero, hindi ko na rin naman. Kamusta pala ang Halloween ninyo?
Meron ba kayong Halloween party na sasalihan? Nag-costume ba kayo? At kung sakaling meron kayong mga kaibigan na cosplayer, sana huwag niyong kulitin na pahiramin kayo ng costume. Kung hindi kayo pahiramin, may mabuting dahilan yan dahil hindi naman cheap ang kailang mga costumes. At kung sakaling pahiramin kayo, ingatan niyo sana mabuti. Kasi yan yung na-experience namin over the years. Dahil si Erica nga ay nagko-cosplay dati. At nagawa siya ng costumes. So, kadalasan pag Halloween may mga nagme-message para manghiram ng costume. At kadalasan, more often than not, tinatanggihan namin dahil hindi basta-basta ang mga costumes na ginagawa niya. Kahit naman sa ibang cosplayers, kasi syempre, yan ang hobby nila. Ginagastasan nila yun. Kumbaga, i-consider niya. Halimbawa kayo, ano ba hobby niyo? Papayag ba kayo na basta hiramin lang kung ano yung kinakollect niyo? Or kung ano man yung pinagkakagastasan niyo tapos ibabalik sa inyo ng may damage na or kulang-kulang? Yan, kaya hindi lahat ng cosplayer nagpapahiram ng costumes pag Halloween. Kung gusto nyo, kung may nagpaparent, yun, i-rent nyo na lang. Kasi, most likely, pag pinaparent nila, na-expect na naman nila na may possible na maging damage sa costumes. Kaya, yun, nagre-require sila minsan ng IDs or ng payment. Kaya, yun, kung sakaling madamage yung kanilang costumes, pag hiniram, meron naman sila makukuha in return. At dinadaan ko sa kwento dahil nalimutan ko yung Transformers or hindi ka man siguro masisira itong figure. Okay. Sige, kaya pala ayaw kanina mag-rotate agad ng legs kasi yung feet nakaharang pa. Ayan. Sige. Medyo tatandaan ko na. Medyo bumabalik na. Siguro kasi signs of aging, kaya hindi na ako ganun katala sa pagtanda ng transformation. Kung di nyo alam kung ilang taon ako, kasing edad ko yung Transformers. Yung September 17, 1984, ang anniversary ng Transformers at 40th anniversary na this year. Ako ay day before. September 16. And, teka. Parang may pinafold ko. Yun. Yun pa pala. Speaking of Halloween, teka na malimutan. Yung nakaraang episode ko na panood nyo, pinakita ko na dinala namin sa Pasita yung 3D printed na weapons ni Star-Lord para sa Halloween party ng aking pamangkin. Yung 3D printed na weapon na pininturahan din ni Erica. Kung di nyo nakita last time, popost ko ito yung picture. Ito yung tsura niya. Ayan. So, ginamit yun dapat sa Halloween party sa school. Kaya lang, di ba bumagyo na nakaraan, kaya hindi natuloy yung Halloween party nila. Pero nagamit pa rin niya doon sa isang event sa school, yung Mr. and Miss UN. Ginawa niyang costume, si Star-Lord. At ayun, nanalo naman siya. Naging Mr. UN siya. At umattend din sila ng Halloween party. Tapos sinuot niya ulit yung Star-Lord costume. At nanalo ulit. Congrats at nag-enjoy sila magkakapatid sa Halloween. Nasabi ko ba? Yung-attendan lang Halloween party sa office ng mami nila. Ayan. Sa office ng mami nila merong Halloween party. At ginamit nga doon yung costume ni Star-Lord at yung weapons. At ayaw kumabit ng weapon naman itong si Frankenfron. Why? Hold on. Ayan. So, enough ko muna kanina yung
recording ng video kasi nga ang tagal ikabit nitong weapon dito. Medyo pag sinusubukan ko i-lock kanina natatanggal, pero ngayon yan, okay na. Medyo okay na. Yan. So ito na yung alt mode ni Frankentron. So para siyang tank na hindi ko man masayang futuristic na tank kasi, pero pwede siguro kasi nga binase naman siya dun sa mold na Impactor. So kung si Impactor ang alt mode ay futuristic na tank, eto futuristic tank na tagpi-tagpi kasi nga yung combination ng Transformers at Frankenstein's monster. At ayan, ito yung kanyang alt mode. Ganda naman, may higanting logo pa ng Decepticon dito sa part na to, yung kabila. At ayan. Ito na ang Halloween special ng channel na to, na channel namin. At since na-unbox na natin at na-transform itong si Frankentron, dito natatapusin yung video. Thank you sa panonood. At kung nagustuhan nyo, hit like and subscribe. And happy Halloween sa inyong lahat. At kita-kita sa mga susunod na video. Bye-bye!